1 Thessalonians chapter 4, verses 13 through the following verses. 1 Thessalonians chapter 4, starting from verse 13. But I would not have you to be ignorant, brethren, concerning them which are asleep, that you sorrow not, even as others which have no hope. For if we believe that Jesus died and rose again, even so them also which asleep in Jesus will God bring with him. For this we say unto you by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. Wherefore comfort one another with these words. Halang doon kag mahigugmaon namon nga amay, Dios nga makagagahom, tag-iya sang amon hulam nga kinabuhi. Yari ang imo mga kaanakan, nagapasalamat sa imo ginhimo sa amon, pagsugata sang amon mga pagkinahanglan sa nagligid nga semana. Nakaabot kami sa sining balay alampuanan, agud matingob ang amon tagsa ka kinabuhi sa pagsimba sa imo sa espiritu kag sa kamatuoran. There be anything in us unworthy before your sight, because we have sinned before you in our words, our thoughts, actions that we have done. Thank you, Father, for reminding us through your word that individually, if we confess our sins before you, you are faithful and just to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness. Thereby we can have a restored fellowship with you, andam sa pagpamalandong sang imo presensya, imo pulong nga amon pagapamalandungan, mahatag sang kada isa ang tuman nga pagtahod. May mga bagay kami nga ihalad karon nga aga, nahibaluan nimo ang amon tagsa ka kinabuhi, bag-o man namon ini isugid sa imo ang amon mga pagpangamuyo, nahibaluan nimo ang amon mga pagkinahanglan. Salamat gid sang imo balaan nga espiritu sa tagsa namon ka kinabuhi nga mo nagatudlo sa kada isa sa pagkabuhi, suno sa imo balaan nga kabubuton. Salamat sa mga trabaho nga ginhatag nimo, may kusog, kaalam, ang tagsa namon kakaugalingon nga ang imo kabubuton matuman. Salamat sa mga men, women's, children. Salamat gid sa bug-os nga iglesia nga kami nakapakigbahin sa sining isa ka hublag, mapasidunggan ang imo bilidhod nga pangalan. Salamat nga katipon kami karon nga aga. May mga kauturan kami nga hindi namon kaupod, nahibaluan gid nimo Ginoo ang ilang mga kahimtang. Upod namon sila, pagpangamuyo nga sila man sa sini nga oras, makapamalandong, mahalad ang kinabuhi upod sa imo mga kanakan nga ari karon nga nagasimba sa imo. Matuod gid Ginoo nga kun wala ikaw, wala kami sang sarang mahimo. Sa madamo nga mga challenges nga amon mga ma-encounter, ang imo pagpalig-on, pag-encourage, pag-comfort sa mga tumuluo,
Sa din kami nangin kabahin. May ara kami kahigayunan sa pagdeklarar nga ang hulam namon nga kinabuhi, ang tinutuyo sini, mahatagan ikaw sang tuman nga pagdayaw. Amay salamat gid sa kada isang hari karon, kabay pa nga sa tagsa namon ka pagsinalayo, mapasidunggan ikaw. Madamo kami sang butang nga naangkon, kaya ginapasalamatan gid namon ikaw sini. Kaya kung may ara kami mga personal nga pagkinahanglan, kabay pa Ginoo ikaw magapaumpaw, magasugata sang anuman nga pagkinahanglan. Kaya kami makakilala gid nga ang imo kabubuton matuman sa amon kabuhi. May mga kauturan kami ayhan nga yara sa mga masakit, lawas nun nga masakit. Tanda ini nga sa sini nga kalibutan, naga-encounter ang kada isa sa mga infirmities, physical illness. Pakilala ini nga may gintigana ikaw nga hulot lugar kung sa diin ang tanan nga mga kalisdanan nga amon ma-encounters ni nga duta pag-ilisan sa dako nga paglaong. The blessed assurance that we have because we have Jesus Christ. We believe on Jesus Christ who died for our sins, buried and rose again on the third day, ascended to heaven, and have given us the promise He will come again for us. Salamat gid Ginoo sa mga pagtulunan nga amon magapamalandungan. Kag salamat sa imo balaan nga espiritu sa amon kabuhi. Amo ang nagatudlo sa amon, magaguide sa amon sa mga prinsipyo kung sa diin ikaw mapasidunggan sa tanan nga panahon. Kung may mga personal kami nga pagkinahanglan, di namon ini na hambal sa imo, na ibaluan gid nimo ini Ginoo, lauman namon nga sa imo bilidhon kag balaan nga kabubuton matuman ang mga pagkinahanglan nga amon ginakinahanglan. Your blessing be upon this church to continue to grow in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Your blessing be upon us as we meditate on your words in Christ's name. Amen. Good morning, everyone. Nice to see you again this morning. Salamat sa Ginoo sa grasya sang kinabuhi. Yari kita duat karon nga aga. Tuugid kita nga as we gather this morning, mahatagan kita sang encouragement, comfort. Sa mga kauturan naton nga bag-o lang nag-abot, may na-notice ako, bag-o lang nag-abot, Bibing, welcome home, welcome back. Sa kada isa, kalipay gid naton nga makita, magkilitay kita sa nawong kag sa nawong. God's word is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart of man. All things lay bare before God. No one can hide from Him. All Scripture is inspired by God, profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that every man and woman of God be thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman need not to be ashamed, rightly, accurately,
handling the word of truth. Accurately handling the word of truth is so important in our individual growing up in the Lord. Karon nga aga, aton pagapamalandungan ang second coming of Jesus Christ. The second coming of Jesus Christ, ginapaabot nga event. Kag ini nga panahon, ining kagulanan sa sini nga kalibutan nga aton gina-encounter, pagailisan ini siya sang mahinungdanon nga panahon sa presensya sang Dios. Ning aton pagpangabudlay subong hindi man parihas ang aton ma-encounter nga mga problema sa pamilya, sa banwa, sa probinsya, sa nasod, sa bugos nga kalibutan, sari-sari ang mga sitwasyon nga nagahatag kagubot sa kasing-kasing sang tao. Gina-deprive naton kung kaisa ang aton kaugalingon sa divine blessed assurance. Tungod kay ma-sidetrack kita sang sitwasyon sa sini nga kalibutan. Kag tungod sini, pagapamalandungan naton ang pag-abot ni Ginoong Hesus agud to solusyonan ang problema nga ginasugata sang tao sa sini nga kalibutan. Sa pagtulunan that we are going to study and accurately handle the word of truth speaks about the coming of Jesus Christ, the second coming of Jesus Christ. May duha ka event sa second coming ni Jesus Christ. Kag ini nga event ginapaabot nila sadto kag sa aton man subong. Kung ngaari kita diri subong para maintindihan naton ang aton ginapaabot sa nagaligad ang adlaw, simana, bulan, tinuig, permi naton ginausisa ini nga lumalabay lamang kita sa sini nga kalibutan. Kung nagatravel ang isa ka tawo, may ara gid siya pakadtuan. Kag as we travel along this world of misery, trials, temptations, hindi ini siya bag-o nga sitwasyon. Sang una, sa nagatuon kita sa dispensation, may mga grupo sang tao, sang wala pa ang mga Hudiyo, ang tawag sa ila tanan Gentiles. Pag-abot ni Abraham, halin sa kaliwat ni Abraham, pakadto sa kay Jesus Christ sa aton panahon, ang tawag sa ila sa to, the Israelites, the Jews. May ara sila mensahe nga ginabaton nga kung magsunod sila sa kabubuton sang Dios, pakamayuhon sila. Kung magtalikod sila sa mga palatukuran sang Dios, silutan sila. Naangkon nila ina, kag sa ila kahimtang nagapaabot sila sang Mesiya nga magasolbad sang problema sa ila nasod. Tubtob nga nag-abot si Ginoong Hesus. Kag pag-umpisa ni Jesus Christ sa pagwali na hanungod sang kaharian, ang mga Hudiyo nagapamati sa iya, kag nagatugid nga itukod sadto nga panahon ang paghari ni Ginoong Hesus. Ang masubo, imbes nga maghari sa sadto nga panahon, ginakusar siya, ginpaatubang siya sa kay Anas, ang dipos nga high priest. Pagkatapos sa kay Anas, sa kay Caiaphas. Pagkatapos sa kay Caiaphas, gingather ang mga religious leaders sa iya panahon. Pangitaan gid siya sang sayop, kay nagapangita sila sang Mesiya. Hindi nila mabaluan nga amo na si Jesus Christ ang Mesiya nga ginhambal ni John sang nagwali siya. Behold, the Lamb of God that taketh away the sin of the world.
And that is Jesus. Establish niya, pakita nga maghari siya. Nag-abot siya sa kaugalingon nga banwa. Wala siya ginbaton. Tugtog nga ginlansang siya sa cross. Pero bago siya ginlansang sa cross, naghatag pa siya sang mensahe na hanungod sang pagbalik, the coming of the Son of Man, kag ginahuna-huna ina nga second coming ni Jesus Christ. May mga event nga matabo. Naghatag siya sa parabola. Sang iya parabola nga ginhambal, mag-abot ang Son of Man, that is Jesus Christ. Ang mga tao magsinadya, magkaon, magpista. Ginhalimbawa niya ang kahimtang sa istorya ni Noah. Si Noah, nagwali siya nahanungod sang gahom paghari sang Dios. Kag mag-abot ang anaw, the flood. Wala pa to iya sang flood control sa to siguro. Ang anaw, gakadlaw ang mga tao, kay nga mag-anaw, nga dito siya magpatindog sang arka sa ibabaw sang bukid. Nagbulig pa ang mga tao sa pagpatindog sang arka. Ang iba nagbulig, pero nagalahog-lahog, ano ning atong trabaho naman, mag-anaw man gid. Gin-instructionan sang Diyos si Noah nga magpili sang tanan nga hayop, klase sang hayop, paris-paris, sulod sa arka. Kanta sa mga bata, nagapabilin hasta subong. Si Noah nagbuhat sang arka. Nibundak ang ulan ug ni baha. Nibundak ang ulan ug ni baha. Ang arka naglutaw-lutaw. Nagsinggit ang mga parinti ni Noah. Noah, pasakyami, kay malunod na kami. Ang arka nasirado na. Natabo. Ginhambal ni Jesus Christ nga kung maghari na siya sa iya paghari, parehas ang panahon ni Noah. May duha nga nagakatulog, isa kuhaon, isa mabilin. May duha ara dito sa field, isa kuhaon, isa mabilin. May ara dito sa galingan, duha, isa kuhaon, isa nabilin. Sa paghambal niya sini, ang pamangkot, gingamit si Noah, sino ang naluwas? Ang ginkuha o ang nabilin? Ang mga theologians naghambal, atong nakuha mo itong na-rapture. Daw hindi insakto. Kaya ang nakuha sa panahon ni Noah, amo itong naanod sa baha. Ang pamilya ni Noah, ara dito, sa arka. Anong ginapahayag sini nga mensahe sa pag-abot ni Jesus Christ? Na nagatudlo ini nga mag-abot ang panahon sa iya pagbalik, i-establish niya ang kingdom, kag ang kingdom amo ini mga tao nga nabilin sa arka. Ang nawala amo tong wala na luwas. Hindi lang naghambal siya nangungod sa iya pagbalik, may napulo ka birhen, ang 5 may oil, ang 5 wala, nagpanuktok na, ara na ang groom, ginsindihan nila ang ilang oil, ang iban wala na sang oil, tagai kami. Nasirado na.
Kadto kamo dito, pangita kamo, why na, sirado na, hindi na ka masudlan. O kasulod kay, why kamo oil. Ang may oil, nakasulod sa pagsugata sang iya pamanunon. Ginhambal ini nga parable nga mag-abot si Jesus Christ, the Son of Man. That speaks about the coming of Jesus Christ to establish His kingdom. Ang masubo karon nga aton pamatian nga nag-establish kita sang kingdom subong. Kag tungod kay nag-establish kita sang kingdom, ara na si Jesus Christ nagahari sa aton, na miss naton ang pinaka-importante nga mensahe as a church. So hatagan naton sang accurately handling the word of truth regarding the coming of Jesus Christ twice, duha ka beses. One is for you, member of the church, and one is coming with the church to establish His kingdom. Kuhaon niya ang church, ang movement, ginbasa naton diri, halin diri sa duta, pakadto sa panganod. Sang ginatudlo ini ni Pablo, da hindi nila ini maintindihan dayon. Pero ginumpisahan ni Pablo, nagtuon kita sa 1 Thessalonians chapter 1, verse 10, nga ang mga tumuloo sa nagapaabot sila sa pagbalik ni Ginoong Hesus sang Ginoo, that the believers will be released from the wrath to come. Kagamining tuyo nga ang mga believers kuhaon, agud to hindi maabot sining kapungot nga mag-abot diri sa sining duta. Ginpaumpawan niya ang mga tumulo sa Thessalonica nga nagahambal siya. Magmalig-on kamo, mag-encourage kamo one another as you turn to God from idolatry to serve the living and true God and wait for His Son, Jesus Christ, nga magabalik sa duta. Gina-encourage ni Paul ang mga believers nga ini nga event for the church para ini sa mga tumulo. Halin sa tong napatay siya, ginlubong, nabanhaw, sa iya pagkabanhaw, nagkayab siya sa langit. Kag sa iya pagpahayag sang pagkabanhaw, may pagkabanhaw ang mga believers. The very reason why nga ang isa ka tumulo may dako nga paglaom sang kinabuhi kay si Jesus nabanhaw. Kung wala siya nabanhaw, wala siya sang ihambal nga maghatag sang paglaom nga magabalik siya kuhaon ang mga believers, that the believers will be released from the wrath to come. Kag sa sunod nga mga chapter o sa sunod nga chapter sa 1 Thessalonians chapter 5, particularly sa verse 8 and verse 9, nagahambal ini nga verse that the believer, ang tumulo, ang nakaangkon sa kaluwasan is not for the wrath to come, hindi para sa kapungot. And so, sa aton pagpamalandong subong, dumdumon gid naton nga ang pagkuha ni Ginoong Hesus sa mga believers, ang event nga describe sini Jesus Christ return for the church in the air. Namin nga hunahunaon, Jesus Christ will return to the church. Meet niya dito, sugato niya dito sa panganod. Primero na nga event, ginapaabot nato na subong. Ang movement halindre pakadto sa panganod. Sang nagawali siya sang iya paghari sa mga Hudiyo,
ang movement halin dito sa langit pakadto sa duta, magatungtong siya sa bukid sang mga olibo. Kag sa pagtungtong niya sa bukid sang olibo, ang event nga matabo matunga ang Mount of Olives. Kag na-describe karon nga panahon, daw ginahatagan na sang indication nga magbalik si Jesus Christ, but wala pa nakuha ang church. Kuhaon anay ang church. And that is coming for the church is imminent. Why na sa nakabalo? Hindi lang nga dito sa panganod, kundi believers will be resurrected. May resurrection nga matabo. Hindi na pagpatihon sang mga iskriba, mga religious leaders sa nga panahon. Wais na kapati sang pagkabanhaw. Pero kay nabanhaw si Ginoong Hesus, kag iya pagkabanhaw, naghatag sang paglaom sa pagkabanhaw, believers will be resurrected. Ang resurrection, ining madunot nga lawas, hindi ilisan sang hindi madunot. Sa isa ka pagpamisok sang mata, this corruptible body will be changed into incorruption. And that is during the rapture. Matabuin na siya, kay ini man ang aton mga unod ni madunot nga lawas, halin ni kay Adan. Sa aton Sunday school, nalipay ako pagpamati, amo giniguro ang glorified body. Inabalang glorified body, magkaon. Sang nabanhaw si Ginoong Hesus, nakita niya mga gintutunan, may ara bala ka mo pagkaon? Nagkaon pa si Jesus Christ pagkabanhaw niya. Amo ining matabo nga ginhambal sa oras nga ang isa ka believer will be resurrected. Rapture, resurrected body, glorified body. Uy, kaina sa Sunday school. Puro na lalaki. Tungod kay Christ-likeness, ang akon posisyon siguro, anghel. Sobra pa sa anghel. Nga mo ini ang ginabutang ni Paul sa una-una sa mga believers that we will have that glorified body just like Jesus Christ. There is that resurrection, may ara sang pagkabanhaw. Ang napatay na. Anong matabo sa buhi? There will be the snatching, subnet, rapere, rapture. Hindi ka makaindi sina. Gaw na una bala ikaw nga upod ka sa rapture? Manguton taton ka o galingon. Are we still in our mind that we will be together in this rapture? Kay kung hindi ikaw interesado sini, away man na problema. Basta nagtuo ka nga si Jesus Christ. But the time will come that the rapture of the church, the second coming of Jesus Christ for the church, there will be rapture, snatching. So ang event, meeting Jesus in the air, the dead in Christ will rise first, rapture. Ang matahong pagidri, ginhambal ni Paul, comfort one another with these words. There will be a great reunion. How wonderful it is to be united with God. Ano man lang ang pulos sa pagsiling ni Paul sang iya ginhambal, wala bala ka mo kahibalo nga your citizenship is in heaven?
Nagatuo ka bala sini? Since our citizenship is in heaven, hindi bala interesado kita magpamalandong sang heavenly things? Heaven came down and glory filled my soul, siling sang kanta. Nga mo ini ang magadirect sa aton una-una subong. Nakapokus abi kita sa sining kalibutan. Perti kagamo sa Pilipinas, Malacanang, ang mga tao hindi mabalaan kung diin ang direksyon, ang pamangkot, ang bagong Pilipinas saan patutungo, na divert ang una-una sang tao. Through the satanic influence, Satan has no capacity to give peace. Ginhambal ni Jesus, si Satan is a thief, magnanakaw. Ang magnanakaw, the thief, cometh but to steal, to kill, and to destroy. Amo na diri ang sitwasyon subong. Kag ang hunahuna sang unod, daw ari siya sini nga kalibutan nakapokus. Kaya ginatulod pa siya sang unod. Kabudlay sila ni Pablo dire sa sulod nakon may away. Permi may away. Ang gusto ko nga himuod hindi ko mahimo. Ang ginahimo ko nag-aaway dire sa sulod nakon. Kung sino ang akon kampihan, siling ni Paul sa Romans chapter 7:21, amo ang magdaog. Sa aton kahimtang, kung ang kampihan naton ang kalibutan, ang unod nun, sa sininga kalibutan, nagdaog gid ang kalibutanon. Kung ara sa espirituhanon nga paglantaw in heavenly places, siling inhambal kay na sa aton Sunday School sa Ephesians chapter 2 verse 6 to set with Christ in the heavenly places, the heavenly things magahatag sa aton sang isa ka matahom nga paghanduraw sang aton hulam nga kinabuhi. Every time nga mag-agi ang adlaw, bulan, tuig, celebrar sa birthday, ang una-una naton, amo lang na diri. Why kita nagahuna-huna? Makakanta lang, nakapamati kita kay na diri sa mga men. Oh, praise God for men singing a place where we will never grow old. Lantaw ko kung mag-intra ko dito, nami siguro nga mabatyagan ko nga ginakanta ko ang a place where we will never grow old. Sa Sunday school, we are still reminded by God's Word through Ecclesiastes. Bago mag-abot ang panahon, nga ang kusgan, nagapugong, nagagwardya sa alawas, maghinay na mo na ng aton kamot. Kagaton ka sang lamok, kamot mo rin magdipinsa. Bago ang panahon nga ang strong man will bow themselves. Bago ina mag-abot nga panahon, ano na, kung tigulang ka na, bisan na, ano na ni mga tadong sa imong lawas, magduko ka na maglakat. Bago mag-abot ang panahon nga, hindi ka nakabati. Uy, ano itong hambal mo man? Nga gisigitan mo ko. Wala tagagin singgitan, hindi ka abi kabati. Bago mag-abot na, bago mag-abot nga ang nag-grind, magamay na lang, butahan ko akon, dringipon nga para nga makausap, pero matatangtang mangyapon, tananggal ko na lang. Bago mag-abot na nga panahon, remember God your Creator, before the evil days come. Inang mga butang na, evil days na siya sa abo isang isa ka tao, realidad na siya sa believer man kag hindi believer. But for the believers, thank be to God, there will be a resurrected body. Kag isa pa ka matahom, butang sa ato una as we accurately handle the word of truth. Matahom nga panghuna-huna nga ginahatag sa mga believers.
ina ba lang, permi ka lang, sa bagay, I'm now 77, okay? 77. Sunod tuig, 78. Pero ang ginabatyag ko subong daw, 18 years old lang. Huwag nagabago. Nagahuna-una bala ka mo nga ang inyo ginabatyag, nagatigulang ula. Karbaw lang daw na nagatigulang. But a place we will be going, ikaw lang ang makabati when the trumpet sound, when the trump of God will sound. This corruptible body will be changed to incorruption in a twinkling of an eye, magatunog ang trumpeta. Ikaw lang nakabati. Siguro bisan bungol na makabati gina siya sa trumpeta. Kadumdum gigitang inaton kahimtangan sa sininga kalibutan. We are all but temporary. Paul is giving us an instruction. Luyag ko, mga kauturan, nga makahibalo ka mo, agod to hindi ka mo magparya sa itong wala sang paglaom. Ang pamangkot, sino ining wala sang paglaom? Sino ni sila ng mga tao? Amo ni sila ang mga tao nga hulaton paanay nga mapatay, agud to pangamuyuan sila sang buhi, agud to nga makaangkon sang kaluwasan, kaluya ang kalag ni Binancio sa purgatorio. Sino na si Binancio? Gamay pa ko na tatay na siya ni nanay. Mga tiya ko nagapalibot. Kaloy ang kalag ni Tuyo sa purgatorio. Sino na siya si Tuyo? Tatay ni Papa. Nga masiling nga wala sang paglaom, gamay pa, ginahambal na siya. Hasta subong. Luyag ko nga hindi ka mo parehas atong wala paglaom. Sanglit nagatuo kita nga si Jesus namatay na banhaw kag ang iya pagkabanhaw nagahatag sang paglaom sang kinabuhi. Agod nga hindi ka mo magkasubo para sa tong wala paglaom. Ang aton pagkadto dre hindi ni siya posiling nga wala ka sa paglaom. Ang imo paglaom ginapalig-on tungod kay ang Ginoo nga aton ginatuohan. Naghatag sang saad. Kag kun ang Ginoo magsaad, dili mapakyas. Ang tao magsaad, ano matabo? Abot ko na sa imo alas 4. Alas 5 na lang wala pa nag-abot. Laba ng diong paabot. Away gid man mag-abot. Oh, beloved brethren, how wonderful it is to have that hope, the blessed assurance, the expectation nga solid sa isa ka believer. Amo ini ginhambal diri sa 1 Thessalonians chapter 4. As we accurately handle the word of truth, reminding us, every one of us, that Jesus is coming for the church. Now when He comes with the church to establish His kingdom, amo na siya karon ang ginhatagan naton sang pagsaysay nga establish niya ang iya kingdom. And when Jesus Christ establishes His kingdom, every believers will reign with Jesus Christ. Kung sino atong naluwas sa sulod sang 7 ka tuig, subnet, may 7 ka tuig nga rewarding. Kada isa may reward. Sa sulod sang 7 ka tuig, rewarding, perfect rewarding. Everyone will be given a reward
Natuna naton ang 5 crowns last Sunday. Nadumduman ninyo? Ang crown of life. Nagdaog ang isa ka believer sa mga temptation sa sang nagakabuhi pa siya. The crown of righteousness. Ina crown nga ginahatag sa believer nga nagakabuhi, matinud-anon, balaan sa tubangan sang Dios nga nagapaabot sa manunubos will be awarded with the crown of righteousness. The crown of glory, crown nga mabaton sang nagatudlo kag nagasugid sang maayong balita nga ang mga tumulo kinahanglan makahibalo kag ang crown of glory ya ina pagabatonon. Ang crown of joy, the crown of rejoicing, nagahambal ina siya sang gindalani mo nga kalag sa tiilan sang Ginoo. Ginhambal niya, don't you know that you are the hope and crown of rejoicing in the coming of the Lord Jesus Christ? Ginhambal niya ina sa mga tumulo dito sa Thessalonica. The crown of righteousness, the crown of life, the crown of glory, the crown of yes, the incorruptible crown. I almost forgot. And that is the crown when the believers will receive the incorruptible body. May nasayang? Wala din siyang nagsayang. Kung hindi mo napatiyan, why man kasama ulag sina, pero nga kinahanglan naton ini maintindihan to live a life worthy before God moment by moment. Do hindi ko gusto mapamatian na ba? Tuod man kaya mo nang gusto sang unod, hindi ka kabati si Satanas, gusto niya nga Satan is the god of this world that intends to blind the minds of those who are perishing. But for the believers, the blessed hope, the glorious appearing of our great God and Savior Jesus Christ. So therefore, i-categorize natin ang coming ni Jesus Christ for the church and coming of Jesus with the church to establish His kingdom after 7 years of rewarding, kada isa magpanaog upod sa Ginoo diri sa duta kay establish niya ang 1,000 ka tuig nga way na sang gubot. The King of Kings will reign and believers will reign with Jesus Christ. Do ano katahom nga way na sang corruption, why na sang flood control? Because Jesus will reign to give peace. Dira palang matuman ang kanta sang anghel nga ginakanta man sa mga Christians kada December, peace on earth, goodwill towards men. Halin sadtong pag-abot ni Jesus Christ karon, may peace on earth ba? Goodwill towards men? Amerika versus Venezuela. Nagkadto si Trump dito sa Israel para sa peace on sa Middle East. Siling nila China, Pilipinas, Amerika nagabungguan na yung barko. May peace on earth? Sa kasing-kasing sang isa ka believer, there is peace. There is that song, hymn, a song, paborito sang mga taga-sentral. Ano na siya? Na-memorize ninyo na siya? There's a peace in my heart that the world never gives. A peace that has come there to stay. Though the trials of life may surround,
like a cloud, I have a peace. And that peace is starting right now. And when Jesus Christ will reign, the believers will reign with Jesus Christ to offer peace. Peace with God. Amo ning handom. Kung way kita sang kalinong subong, palapit kita kay Ginoong Hesus. Siya ang aton kalinong. Yes, pagsiling ni Paul, there will be a great reunion. Therefore, comfort one another with these words. So, luyag ko, siling ni Paul, may baluan ninyo ang kamatuoran nanungod sa tong nangamatay na. Agud tong hindi ka mo magkasubo pareha sa tong wala sang paglaom. Sanglit nagatuo kita nga si Jesus napatay, ginlubong na banhaw. Sa mo man ang mga napatay na, nagakatulog na kay Kristo, banhawon sing una. Kag kita nga mga buhi pagasab niton, sa pagsugata sa Ginoo sa panganod, there will be great reunion. Ang aton mga hinigugma, nauna sa aton, we will be reunited. We will be united again in the presence of God that will give us comfort one another. Mga tigulang naton, una magina sila. Kita man sunod. Sinong sunod? Ato naman kabataan. From generation to generation. Pero siling ni Pablo sa taga-Ephesians, now to Him who is able to do far more abundantly beyond all that we ask or think, to Him be glory in the church and in Jesus Christ for all generations, forever and ever and ever, as we will be with our Creator, our God. So the coming of Jesus Christ, ginapaabot naton. Maybe today, may isa ka istorya, isa ka may edad na nga babae. Bago siya matulog, abrihan niyang bintana, kag magtamwa, Lord, maybe tonight, ay mapatay siya o mag-abot ang Ginoo. Pagbugtaw niya sa aga, abrihan niyang bintana, kag wag siling, Lord, maybe today. Gapaabot nga, any moment, sugato niya ang Ginoo. Believers will be comforted by this word. Jesus is alive and is alive forevermore, giving us hope beyond our expectation that we will all be released, malikaw sa kapungot nga mag-abot sa nga kalibutan. Ang kapungot sa Ginoo, matun-an man naton ina sa the day of the Lord. Ang aton kinahuna-una suwang the day of Christ. Coming for a church, coming with this church to establish His kingdom. Between the coming of the church and with the church, there will be 7 years of great tribulation. Another topic. Sa sinang great tribulation, wala pa sa istorya, sa kabuhi isang katawhan nga mag-abot inang great tribulation. Amo pala na siya. Ginhambal niya sa Matthew 24:21. Hindi man nga pagpanghadlok na sa believers. Kaya mga believers wala na nadiri. Amo ina ang pagtulunan sang rapture. Damo ini magpati sila. Uhay man na pilitay. Mga kauturan sa Ginoo, thank be to God. Ang pasalamat sa Ginoo
rejoice evermore, pray without ceasing, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Amay nga mahigugmaon, salamat liwat sa sining aga nga kami nakapamalandong sa mga sitwasyon, the events that will happen as given to us by the Holy Scriptures through Paul, encouraging one another in the faith. Salamat gid Ginoo kay wala gid ikaw nagakulang sa pagpaumpaw sa mga kaanakan nimo. Kalipay ginamon nga maghiliusa sa sining pagtulunan tungod kay umalagi lamang kami diri sa sining nga kalibutan. Pero ang dako nga paglaom amon ang kung tungod kay ang amon Ginoo nga ginatuohan namatay bayran ng sala sang tanan, ginlubong kag nabanhaw, kag sa iya pagkabanhaw may paglaom sang resurreksyon, sa pagkabanhaw man ang tanan nga mga tumuluo sa ginhimo ni Ginoong Hesus. Salamat ni Ginoong Dios sa sining nga mensahe, the coming of Jesus Christ for the church and with the church to establish His kingdom and reign forever and ever. In Christ's name, Amen.